Sino ang kinatatakutan mo? Mabiyayang araw ng Sabado, kapanalig, kapistahan ngayon ni San Perfecto ng Córdoba. Sister Rose, agtara po ito ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Magnilay tayo sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Lumusong ang mga alagad ni Jesus sa playa. At pagkasakay sa bangka ay nagpunta sa kabilang ibayo ng lawa tungo sa Capernaum. Dumilim na at wala pa si Jesus. At nagising ang lawa dahil sa malakas ang ihip ng hangin. Pagkasagwan nila ng may 5 o 6 na kilometro, nakita nila si Jesus na naglalakad sa lawa at palapit sa bangka. Nasindak sila. Ngunit sinabi naman niya sa kanila, "Ako siya. Huwag kayong matakot." Kaya gusto nila siyang isakay sa bangka. Ngunit ang bangka ay bigla nang nasa pampang na patutunguhan nila. Ako ito? Huwag kayong matakot. Kailan ka ba huling nakaramdam ng takot, kapanalig? Ano ang kadalasang ginagawa mo kapag nakakaramdam ka ng takot? Ito ang damdamin ng mga alagad ni Jesus sa mabuting balita ngayon. Natakot sila nang inabutan sila ng malalaking alon dahil sa malakas na ihip ng hangin. At lalo silang natakot nang makita nilang may lalaking naglalakad sa tubig palapit sa kanila. Pero pinawi ni Jesus ang kanilang takot nang magpakilala siya sa kanila. Ako ito, huwag kayong matakot. Kapanalig, dumarating si Jesus sa bawat unos at bagyo ng ating buhay upang sakluluhan tayo. Dumarating siya sa iba't ibang paraan at kaanyuan upang tugunan ng ating mga dasal. Kaya lang minsan, sa halip na matuwa tayo sa pagdating ni Jesus, ay natatakot pa tayo dahil hindi natin siya nakikilala. Nabubulag tayo ng sobrang takot dahil kulang tayo sa pananampalataya. Mas nangingibabaw ang takot kaysa pananampalataya at tiwala sa Diyos. Pero minsan naman, tayo ang tugon sa dasal ng ating kapwang nahihirapang sagupain ang bagyo sa kanilang buhay. Maaari pala tayong gamitin ni Jesus na instrumento upang tugunan ang taimtim na dasal ng ating kapwa. Minsan pa nga, ang ilan sa atin ay parang si Jesus na nag-alay ng buhay upang mabuhay ang kapwang nasa paganin. Ganito ang naging buhay ni Brother Richie Fernando, isang misyonerong Pilipino sa Cambodia na naglingkod sa mga taong may kapansanan, lalo na yung mga biktima ng mga sumabog na bomba. Minsan, may pumasok na isang dating mag-aaral at nais hagisan ng granada ang silid-aralan. Hinarang ito ni Brother Richie, kaya siya ang nasabugan. Nakaligtas ang mga mag-aaral, subalit nasawi ang 26 na taong gulang na Heswita. Kapanalig, Christ is risen. Buhay siya at nananahan sa bawat isa sa atin. Damhin natin siya at iparamdam natin sa bawat isa na buhay nga si Jesus. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon. Subscribe, like, share, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na kasamang lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Sa iyong pagkabuhay muli, Panginoong Hesukristo, binigyan mo kami ng bagong pag-asa at pinalalim ang aming pananampalataya. Panibaguhin mo kami upang masigasig naming maipalaganap ang mabuting balita ng may kagalakan at kapayapaan. Amen. Alleluia.